Hello, good morning. May natira pa nga akong dahon ng saging noong gumawa ako ng chicken pastil. At kokonti lang naman yung aking nagamit kaya naman marami pa nga yung natira at nangihinayang naman ako. At para naman hindi nga masayang yung dahon ay naisipan ko namang magpabili kay daddy ng giniling na baboy at maigi pa nga kako ay gumawa ako ng imbutido. Okay lang sana kung nasa probinsya pero kapag nandito ka nga sa Maynila ay hindi mo nga ito magagamit kung hindi ka nga bibili. At swerte mo na lang kung ang mapupuntahan mo ay kakilala mo at ibibigay na nga lang sa'yo. At iba talaga ang nakatira sa probinsya at makukuha mo nga lang ito ng libre. At ang una ko nga ginawa ay hinugasan ko na nga itong giniling. At para siguradong malinis, 3 beses ko na nga siyang hinugasan. Noong mga bata pa kami, kadalasan nga sinasabi ni nanay ko na kapag maghuhugas ka ng karne or kaya naman ng isda, kailangan daw banlawang mabuti hanggat meron nga daw lumalabas na kulay pula. Pagkatapos ko namang hugasan ay inilagay ko na nga siya dito sa salaan para naman patigisin yung tubig. At dito naman sa isang maliit na kaserola ay nagpakulo na nga ako ng tubig at pagkakulo naman ito ay naglagay na nga ako ng 7 peraso ng itlog. At isa rin ito sa mga sangkap na gagamitin natin mamaya kapag gumawa na tayo ng imbutido. At habang nakasalang naman ang itlog ay eto nga at nagumpisa naman ako sa paghihiwa ng iba pang mga sangkap na gagamitin ko sa pag-iimbutido. At dahil nasira at hindi pa nga nakaka-order ako ng panibagong food processor kaya naman mamanu-manuhin ko pa nga rin ito sa paghihiwa. Konting tiis lang muna sa paghihiwa dahil hindi pa nga tayo maka-order at may mga bagay na dapat pa nga tayong unahin pagdating sa mga pinansyal. Kailangang unahin ang importante bago ang gusto. Pasasaan ba at banda-banda riyan ay makakabili rin tayo ng panibagong food processor. At kahit nga medyo nangangalay na nga ang aking kamay sa paghihiwa ng mga maliliit na sibuyas, bawang at carrots, ay pinipilit ko pa rin mas maging mapino ang aking pagkakagawa dito sa mga hinihiwa kong mga panamya. Dahil ang gusto ko nga bago nga ito ihalo sa giniling ay pinong-pino nga siya. At dito naman sa isang kawaling may kumukulong tubig ay dito ko nga itutubog itong mga dahon na hinati ko na nga sa katamtamang sukat. At eto nga yung gagawin kong pambalot sa embutido. At nagkamali pa nga ako sa ginamit kong kawali dahil yung nagamit ko pala ay napakaliit lang at hindi nga halos magkasya yung dahon. At para lang lumubog ito doon sa tubig ay gumamit na nga ako ng tong. At kabilin-bilinan ko nga kay daddy ang bilhin niyang pickles ay medyo maliliit pero pagdating niya nga dito sa bahay ay medyo malalaki nga itong kanyang binili. Kaya eto at pipinuhin ko pa nga rin siya. Natapos ko na rin pinuhin ang pickles at pagkatapos naman ay eto namang hotdog ang aking hiniwa. Hiniwa ko lang siya ng pahaba at hinati ko naman siya sa 3 peraso. Para naman makasigurado ako na kompleto na nga etong mga sahog ay inilagay ko na nga dito sa ibabaw ng lamesa. At sa wakas ay eto na lahat yung mga sangkap na gagamitin ko sa aking pag-iimbutido. At dahil na-ready ko na nga lahat ng gagamitin ko at napatulo ko na rin ang giniling kaya naman ilalagay ko na nga lang dito sa isang malaking lagayan. At dito ko na rin titimplahan gaya nga nitong bawang, sibuyas at saka nitong pinino kong carrots. At sunod ko na rin ilalagay etong pickles, grated cheese at medyo dinamihan ko nga para mas maging masarap at saka etong pasas. At para na rin sa mga dagdag pang pangpalasa ay naglagay na rin ako ng black pepper at ilang patak din ng iodized salt. At para naman mas lalong sumarap ang ating imbutido ay maglalagay naman ako dito ng 3 peraso ng itlog. Nailagay ko na ang lahat ng mga sahog at imamasa ko naman ito gamit ang aking malinis na kamay. At hindi na nga ako gumamit ng kahit anong gloves dahil minsan nga ay mas nahihirapan pa ako kapag meron akong gamit na gloves sa pagmasa. At dito naman sa isang malaking bowl ay naglagay naman ako ng isang lata ng Alaska Evaporada. At dito ko naman ibubuhos ang breadcrumbs. At sa tingin ko ay mas mapapadali nga ang aking pag-shake kung gagamit nga ako nitong whisk.
At nang masigurado ko naman na na-mix ko na nga ito ng ayos ay ibinuhos ko naman dito sa may mga pinagsama-samang gagawing imbutido. At muli ko nga itong imamasa para sa ganun nga ay mag-combine yung inilagay kong evaporada na may breadcrumbs. At para naman makasigurado ako na meron na nga itong lasa ay nagprito nga ako dito sa isang maliit na kawali para nga matesting. Medyo mataba nga sa aking panlasa kaya naman nagdagdag pa nga ako ng konting iodized salt at 2 kutsara naman ng oyster sauce. At muli ko nga itong minasa at pagkatapos naman ay iniready ko na nga itong dahon na pagbabalutan ko nitong imbutido. At dito naman sa dahon ng saging ay pinahiran ko lang siya ng tinunaw na butter at pagkatapos niyan ay naglagay naman ako ng 3 kutsara nitong giniling na timplado. Pagkatapos ko namang palaparin ang giniling ay naglagay naman ako ng 2 hiwa ng hotdog at 3 hiwa naman ng itlog. Medyo dahan-dahan nga lang ang aking pagbabalot dahil medyo malutong pa nga rin yung dahon. At sa pagbabalot ko ay nabutas pa nga yung isa kaya naman ang ginawa ko sa dahon ay dinarang ko na lang sa apoy. At sa gustong gumawa ng imbutido, mas advice ko sa inyo na idarang nyo na lang sa apoy ang dahon para sa ganun ay mas matibay nga pag pinagbalutan. At kung hindi ko nga idinarang sa apoy ay hindi nga ako matatapos at palagi na nga lang nabubutas yung dahon ng saging. Pagdating naman sa pinantali ko, ang ginamit ko nga pala dito ay yung maliit lang na abaka. At para naman hindi nga masyadong mahaba yung pinakadulo ay ginupitan ko nga rin ito. At sa 1 kilo naman ng giniling ay 14 na peraso nga ang aking nagawa. At naubusan pa nga ako ng abaka kaya naman ang itinali ko na nga dito ay yung dahon na rin ng saging. At habang nagbabalot naman ako kanina ay pinakulo ko na nga ang tubig dito sa steamer. Kaya nang matapos ako ay idiniretso ko na nga dito sa steamer at pakukuluan ko naman yan ng mga 1 oras. At makalipas naman ang 30 minutos ay sinilip ko nga ito at grabe, ang amoy niya ay amoy piyestahan. At hindi pa nga yan luto kaya naman hihintayin ko nga mag 1 oras bago ko nga patayin ang apoy. Fast forward, makalipas naman ang 1 oras ay nakaluto na nga ako kaya naman nagpalamig nga ako ng 3 peraso. At susubukan ko namang magprito na kasama nga ang dahon at ang sabi nga ay mas masarap kapag nagprito ka kasama yung dahon. At kahit umabot nga ng kalahating araw ang aking pagluluto kasama nga ang pagsushoot ay sulit naman ang lasa. Kaya kung nakarating ka hanggang dulo, baka pwedeng pa-heart, pa-share at pa-follow na rin po. Thank you for watching. Bye!